Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos muli sa awa tulong ng Diyos ay may panibago na naman po tayong episode ng ating programa, Ang Dating Landas. Muli, ano ba purpose ng Ang Dating Landas? Ito ba'y para manira? Ito ba'y para mamersonal gaya ng sinasabi ng ating mga kaaway na siyang anak ng Diablo ay sa 8:44 ng 1 ng mga sinungaling? Hindi. Sapagkat ang purpose po ng ating programa, gaya po ng ating pinagpapauna, ay upang punahin ang mga maling turo, i-expose ang mga maling doktrina na siyang makakaapekto sa ating kaligtasan sapagkat ito po'y nakapapahamak. Kaya ang sabi po ni Apostol Pablo sa 1:8 ng Galacia, ngunit kahit man kami o isang anghel ang mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo ay matakwil. Ngayon, paano natin malalaman na ibang ebanghelyo na daladala ng mga protestante at hindi lang po mga protestante kundi mga albularyo? Ayon po sa 4:1 ng unang 1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Dahil marami ngayon, sari-sari ng espiritu, hindi lang espiritu ng lasenggo, hindi lang espiritu ng baliw, meron na rin pong espiritu ng mga albularyo. At tayo po ay sasamahan dyan ni kapatid na Romer, sapagkat hindi po ako ang magsasalita sa episode na ito, kundi si kapatid na Romer, na isa pong deliverance minister sa Office of Healing and Exorcism ni Father Darwin Gitgano, patungkol po sa paksa na Biyernes Santo ng mga albularyo. Kapatid na Romer, pasok! Ang tema po natin ngayon is about Biyernes Santo ng mga albularyo. So una-una po, yun po yung superstition definition according to St. Thomas. Ang superstition ay isang bisyo, ergo, ito'y kasalanan. By way of excess, not because in the worship of God, it does more than the religion, but because it offers divine worship to beings other than God, or offers worship to God in an improper manner. So, ngayon pong Biyernes Santo ng mga albularyo, marami po silang ginagawa na ritual para po mablaspheme yung simbahan at mablaspheme po ang Good Friday na ginagawa po natin ngayong Semana Santa na ito. So, ano po yung kalimitan na ginagawa ng mga antingero, ng mga albularyo, at saka mangkukulam, kasama na po yan mangkukulam, ngayong Semana Santa or Biyernes Santo. So sila po ay nagtitipon. Yung mga albularyo, nagtitipon po sila sa isang bundok tulad ng Mount Banahaw, tulad ng Mount Bandilaan doon sa Siquijor. So tuwing alas 12 ng gabi, sila po ay nagtipon-tipon yan. Yung mga taga-Siquijor, yung nagsabi sa akin sa Mount Bandilaan daw, nagtitipon sila. At saka nagagawa sila ng mga ritual or healing na kasi ngayon ay festival din. Malapit na ang festival ng healing na mangyayari doon sa Siquijor. So ano po yung ginagawa ng mga albularyo kapag simula ng Semana Santa? So pagkatapos po ng celebration ng Ash Wednesday, ang ginagawa po nila, pumupunta po sila doon sa doon sa simbahan. Yung iba nga nagpapa-Ash Wednesday, nagpapalagay ng abo. So pagkatapos ng Ash Wednesday, pagka Biyernes na niyan, kasi sinasabi nila merong 7 consecutive Fridays. Pagkatapos ng Ash Wednesday, naghahanap na po sila niyan ng mga halamang damo, mga halaman, mga ugat ng punong kahoy, mga halaman na pinapanghalo nila sa lana or langis, yung oil. So pumupunta sila, tuwing Biyernes Santo lang po nila ito ginagawa. Pumupunta sila sa kagubatan. Naghahanap sila ng mga sangkap na ipapanghalo niyan, tulad na ipapakita natin sa video. Dapat pakrus ang tinatahak na landas ng mananambal para marating ang 6 na lugar na may iba't ibang uri ng tambal, tulad ng mga dahon at sanga mula kagubatan, lamang dagat,
bato mula sa kuweba. Kandila mula sa simbahan. At abo, buto. At kahoy mula sa sementeryo. Na sila po ay pakrus po dapat yung landas nila kapag ka naghahanap sila ng ano na yan, yung mga panghalo. Pakrus po yung paglakad nila niyan papunta north, papunta east west. Yun po ang yung ano nila, mararating nila yung 6 na lungsod niyan or yung baryo. So ano po yung mga kinukuha nila? Dahon at sanga galing sa kagubatan. Lamang dagat, yung mga bato na galing sa dagat, mga poisonous na mga mga lamang dagat na kinukuha nila, mga bato mula sa kuweba, mga kandila mula sa simbahan, at mga abo, buto ng tao, at mga kahoy na galing sa sementeryo. Yung krus, yung kahoy ng krus doon sa sementeryo, kinukuha nila yan. Iniipon nila mga kandila galing din sa sementeryo, iniipon nila yan. At ginagawa nila yan, hinahalo nila yan tuwing Black Saturday. Kasi kapag Biyernes Santo, yun po ang pinakalast nila na pagkuha ng mga sangkap. At saka sa Black Saturday, sila po ay nagagather doon sa Mount Bandilaan. Sila po ay hinahalo po yan nila sa malaki na kawa, yung malaki na lalagyan. Before the healing festival comes to a close on Black Saturday, the healers who have spent weeks gathering and looking for ingredients from the entire island gather at Mount Bandilaan to perform the mixing ritual or mixla. Yung malaki na lalagyan. Tapos nangunguha din sila kapag tuwing Biyernes Santo din ng niyog na nakaharap sa east. Nakaharap yan sa east at saka yung mga prutas na nakaharap sa east na nag-iisa. So ang pagkuha po nila niyan ay sensitibo. Dapat na hindi ibagsak yung niyog doon sa lupa. Yung iba nga, kinakagat nila yan. Kinakagat nila, hindi nila yan binabagsak. So, yun po ang ginagawa nila, kinakudkod nila yan. Tapos ginagawa nila yung oil. Hinahalo nila yan lahat, yung mga kandila, tinatadtad nila yan, yung mga kandila, yung mga bato, yung mga halamang ugat, halamang dagat. Hinahalo nila yan, yung mga poison ng ano-ano, para sa paggamit doon sa panggagamot. Lahat ng mga mga sangkap. Ano ba yung mga halaman na yun? Yung mga halaman na yun na hinahalo nila, yung mga halaman na hindi mo nakikitang namumulaklak. For example, sabi nila yung tanglad. Iwan ko lang kung namumulaklak ba yan. Yun ang hinahalo nila, bulaklak ng tanglad. At bihira lang ito makikita. Dapat Biyernes Santo yan. 7 consecutives Fridays na pasok doon sa yung sa Lent. Yun ang kinukuha nila. Tapos ang tanong, namumulaklak ba? Saan ba yan nakukuha? Kapag totoo ka na albularyo, totoo ka na mangkukulam, ang nag-guide yan sa iyo, yung mga spirit guides or yung mga abyan. Kalimitan ang mga abyan nila, mga demonyo. So yung mga abyan nila, sila yung mga nag-guide sa kanila para mahanap ang mga bagay na ito. Yan, hinahalo nila yan doon sa malaki na lalagyan o sa Bisaya pa yung kawa. Malaki na palayok. Ano ba yan? Yung kawa. So yun po, hinahalo nila yan. Tapos, tuwing Black Saturday po yan nila ginagawa. So lahat ng mga albularyo niya nagtitipon. Doon nga sa festival na sa Bandilaan, daming mga albularyo noon, mga kapatid nagpupunta. Yung iba nagpapahilot or yung bolo-bolo. Ano po yung bolo-bolo? Kumukuha sila ng baso, nilalagyan nila ng tubig at saka yung straw na kawayan. Tapos may bato doon sa baso na yon at saka nila hinihipan. Binabubbles, gagawa sila ng bubbles tapos po sa katawan. Kapag umitim yung tubig na yan, yan po yung mga sakit na nakukuha daw doon sa katawan mo, kaya nag-transfer doon sa tubig. Yun po, ang dami. Naghihilot, nagtatawas,
Ang dami-dami ngayon mga albularyo na nagpupunta doon sa Mount Bandilian at dinadayo ito ng mga foreigner at saka yung mga tao na merong mga karamdaman, ang dami po nila yan. Ang daming pumupunta. So anong mga yon, mga ang daming ritual. Ang daming mga lana na mga langis na binibenta. Ang dami na po ngayong mga anting-anting na binibenta tuwing Biyernes Santo. Yung iba na albularyo, nire-renew po nila. Nire-renew nila yung vow nila doon sa mga elementals or sa mga fallen angels. Yung iba nga, nagdarasal sila sa harap ng anting-anting. Bakit nga tuwing Biyernes Santo? Kasi sabi nila, tuwing Biyernes Santo, patay daw yung Panginoon nating Hesukristo. Kaya nga po sila ay sila po ay nagre-renew. Kasi lumalakas po yung mga anting-anting yan daw kapag Biyernes Santo. Pero sa turo ng simbahan, hindi po talaga na ibig sabihin namatay yung Diyos ngayon. Hindi, ginugunita po natin yung kaligtasan natin doon sa krus. Kaya nga po sila, sabi nila, lumalakas yung mga demonyo kasi. Bakit lumalakas? Kasi binablaspheme nila yung Diyos sa harapan talaga ng Biyernes Santo. Ngayon talaga na araw na yan, sa Biyernes Santo, binablaspheme nila yung sacrilegious na ginagawa. Sila'y kumukuha ng Blessed Sacrament, yung host, Blessed Host, doon ang katawan at dugo ni Kristo. Yung iba hinahalo nila yan. Doon sa lana. Hindi nila yan kinukonsume kapag Huwebes Santo. Delikado po yan yung mga albularyo na nagpo-communion. Tinatago po yan. Kaya nga delikado yung nasa kamay kasi tinatago nila yung mga blessed host po. Tapos hinahalo nila yan sa mga langis. Kaya po grabe yung infestation na nangyayari. Grabe po yung sacrilegious blasphemy na ginagawa nila. So sa harap ng mga medalyon or mga anting-anting, dinadasalan nila yan. Kaya nga po, sabi dito, sa Biblia, kinamumuhian po ng Diyos yung anting-anting. Nasa Ezekiel 13 to 20, verse 20, sinasabi po, kaya ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabing, labis akong nagagalit sa anting-anting na ginagamit ninyo para biktimahin ang mga tao na parang mga ibong nahuhuli sa bitag. Ahablutin ko ang mga anting-anting ninyo sa kamay at palayain ko ang taong hinuli ninyo na parang ibon. At nasa Deuteronomy 18, verse 10 to 13, huwag makatagpo sa inyo ang sinumang nagsusunog sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae bilang isang handog na manghuhula o mangangaway o mga inkantador, o mangkukulam, o gumagamit ng anting-anting, o nagpapagamit ng masasamang espiritu, yung mga medium, o salamangkero, o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumaldumal na gawaing ito, ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo. Nasa Mikas po 5:12 to 14, sisirain ko ang inyong mga anting-anting at mawawala ang inyong mga mangkukulam. So grabe po yung puot at galit, karumaldumal kasi ito sa harapan ng Diyos. Kaya nga po pinapalayas po ng ating Panginoon yung mga tao na yan kasi yung occultism, yung superstitious belief is total departure sa harap ng Panginoon. Kaya nga po tuwing Biyernes Santo yan, kinukuha nila at minimix nila yon. Meron silang ritual na ginagawa, yung mixkla, mga sangkap, mga herbs na hinahalo nila doon sa kanilang langis or doon sa kasama na yung niyog na nag-iisa, yung nag-iisa na nakaharap sa east. Yun din ang hinahalo nila. Kinukuha nila yan. Mga prutas na nag-iisa na nakaharap sa east, kinukuha nila yan. At saka sensitibo po ang pagkuha niyan. Hindi po nila binabagsak sa lupa yung mga niyog na nag-iisa na nakaharap sa kinakagat pa nila yan pababa. At saka yung mga balat ng niyog, tinatago pa nila at hinahalo po nila yan tuwing Biyernes, tuwing Black Saturday kasi nakukuha lang ito nila 7 consecutive Fridays. So ang dami po na na mga albularyo din na nagre-renew sa pamamagitan ng pagdalo
ng Semana Santa. Pagdalo sa ating paggugunita ng Biyernes Santo, yung iba na mga albularyo, anong ginagawa nila? Nag-scourging po sila, napipenitensya doon sa daan. Nag-ano po sila ng scourging, halos na malapnos at na yung nagdurugo na po yung likod nila. Bakit? Ang daming paniniwala na kapag naggagawa sila niyan, lumalakas po ang kanilang anting-anting, lumalakas po yung kapangyarihan nila. Yun po ang kalimitang ginagawa ng mga albularyo na akala natin hindi lahat na nagse-celebrate ng Semana Santa ay nagdarasal. Yung iba nagre-renew ng kanilang kapangyarihan. Kaya nga po yung mga albularyo, kilala nila bawat albularyo na nasa barangay nila, nasa isla nila. Kasi pala, yung mga albularyo, meron silang abyan na iba-iba yung rangko. Kasi by ranking po yung mga fallen angels. Kasi for example, kung yung mga anghel ay meron din silang ranking ng seraphim, cherubim, dominions, powers, virtues. Sila po, mga ganito, kapag yung mga anghel na yon sa mga rangko na yon, yung pinakamababa na rangko niyan ay yung mga guardian angels.